A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa afdalus salatu wa atammut taslim ala sadiqil wa'dil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ghurul mayamin wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Waj'alna wa adkhilna ma'al ibadika salihina al-mukhlisin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, sa gambing ito, samahan niyo po ako sa humigit kumulang o lalagpas ng 30 minuto ang ating usapin patungkol sa buhay natin dito sa mundo. Lahat tayo na nandirito sa mundo, samahan niyo ako. Alamin natin, tuklasin natin ano ang sinabi ng Quran, ano ang payo ng mahal nating Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam patungkol sa buhay na ito na siyang nag-aaliw, nagpapaliban, at nagpapalinlang at nagpapalayo sa atin, sa ating tagapaglikha. Bago tayo pumunta sa puntong ito, mga kapatid, dahil kahapon nasabi ko na itutuloy natin kung ano yung hindi natin natapos, pero bigyan nyo ako ng mga 5 minutes lang ano yung tungkol sa uri ng sabr. Dahil yun ang pinaka-importante. May mga nagtisek sa atin, sabi niya, Ustad, ano yung uri ng sabr na yun na hindi mo rin siya nasabi dahil sa kaiklian po ng oras natin. So, una po, ang sabr, nabanggit na natin yung mga nasabi natin patungkol doon sa al-arba'u masail, ang 4 na dapat nating malaman, ang kaalaman at ang gawa at ang pagpapalaganap ng kaalaman. Ang da'wa, ang pang-4 ay ang sabr. Ang sabr o ang pagtitimpi ay ito rin ay may 3 klase o bahagi nito. Una ay as-sabru bi ta'atillah. Ito yung pagtitiis, pagtitimpi sa mga batas o mga kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito natin makikita kung totoo tayo sa ating pananampalataya na tayo ay magtitiis, susundan natin ang turo ng ating tagapaglikha na siya nga bang mangingibabaw o ang ating sarili o pagsunod kay Satanas. Pangalawa ay ang sabru bil maasi. Ito yung pagtitimpi at pagpigil sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah. Kung ano ang ipinagbawal ng Allah, kinakailangan din natin doon magtiis. Ang pagtitiis doon sa pamamagitan noon ay hindi natin ito kailangan masunod o mapangibabaw ang anumang mga ipinagbabawal ng Allah. Dahil dito naglalaban ang ating sarili sa pagsunod sa tunay na nag-iisang Diyos o pagsunod sa sarili natin sa kahinaan at kalaswaan ng ating sarili o pagsunod o kasamaan ng ating sarili o pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlo po ay ang sinasabi nating as-sabru biqada'illahi Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung mga pagtitimpi at pagsasabar doon sa mga anumang mga tadhana na nakalaan na sadyang mangyayari na ito ay tinapos na ng Allah at isinulat na niya ayon sa pagsulat ng mga anghel sa magiging buhay ng isang tao dito sa mundo. Ano ang kanyang magiging tadhana? Pagsubok ang lahat ng sa kanya. Kaya bagat naman itong uri na sinasabi natin na 3 uri ng pagtitimpi, kinakailangan natin mga kapatid na ito ay mapangibabaw na gagawin natin ito para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magtimpi tayo sa mga batas ng Allah.
Wasbir li hukmi rabbik. Ya Muhammad, magtimpi ka sa mga hukom pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Ito tayo nag-aayuno. Ito tayo ngayon nagdarasal ng zaka. Ito tayo lahat ng anumang mga pag-uutos niya, Hajj, yun ay mga batas at hukom ng Allah, dapat tiisin yun dahil ito ay pag-uutos niya. At dapat din itiisin natin ang mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, maharimu, dahil doon natin nabibigyan ng sarili natin na kung tayo ay tunay nga ba na matakutin sa ating tagapaglikha. At pangatlo ay ang sinasabing anumang mga pagsubok na wala tayong kapasyahan, mangyayari ang itinakda, disgrasya, kawalan ng ating mga pananim, mahal sa buhay, trabaho, pera o anuman, ito ay nakalaan na nabatid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mangyayari sa atin. Kaya yun mga kapatid, sana nabigyan natin ng linaw, anuman ang kulang sa hindi natin natapos kahapon. Kaya ngayon, insya-Allah, dito na naman tayo sa bagong paksa natin tungkol sa buhay sa mundong ito. Marahil karamihan sa atin ay mahal niya ang buhay sa mundo. Tama? Mahal natin ang ating pamilya. Tama? Ang ating mga anak. Ang pera. Ang posisyon. Ang kapangyarihan. Ang lahat ng mga palamuti dito sa mundo. Hindi ba ito ang pinagliligsahan natin? O we're chasing the world. Hindi ba? Gusto natin ito makamit. Gusto tayong marami tayo ng mga ito. Gusto natin ang mga bagay na ito, mga palamuti na ito. Pero subhanallah, tunghayan natin mga kapatid, ano ang sinabi ng Quran patungkol sa the reality life on this earth. Una, tunghayan natin ang aya sa Suratul Kahf. Nang Allah subhanahu wa ta'ala ay inalintulad. Marami paghahalintulad patungkol sa buhay sa mundo. Pero isa ito sa mga nagustuhan ko at inshallah kukunin pa natin kung ano yung makakayanan sa ating oras ang patungkol sa buhay sa mundong ito. Una, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya sa Suratul Kahf, verse 45. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Ilahad sa kanila, O Muhammad, sabihin sa kanila ang paghahalintulad ng iyong Panginoon. Ilahad mo sa kanila ang paghahalintulad ng buhay sa mundong ito. Katulad ito ng isang tubig. Tubig na iniinom natin araw-araw. Hindi ba? Sorry, ito ay kape. Tubig. Ano yung tubig? Ang tubig na ito, na tubig mula sa ulan, na aming ibinaba mula sa kalangitan. Ang pagpapaulan, mga kapatid, ito ay galing sa Allah at ito ay biyaya mula sa Kanya. At ito ay sinisipsip ng mga pananim ng lupa. At pagkaraan ay yumabong ang anumang nasa mga kalupaan, ang mga bulaklak at anumang mga pananim. At magiging tuyong dayaming ikinalat ng hangin. Bandang huli, anong mangyayari dito? Magiging tuyot at maglalaho ang mga ito sasama sa ikinalat ng hangin. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na makapangyarihan at nakapangyayari sa lahat ng mga bagay. Mga kapatid sa Islam, kadugtong ng aya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawabaw wa khairun amala. Ang yaman, tayo, kung anong mga yaman na meron tayo, ang mga anak, pamilya, ito ay lahat palamuti lamang na ang buhay sa mundong ito ay palamuti ang lahat ng mga nabanggit natin, ang yaman at ang mga anak. Ngunit ang gawaing matuwid, ang gawaing matutuo, ang gawaing mabuti na pagsamba sa Allah,
paniniwala sa tunay na isang Diyos at pagsamba sa Kanya at hindi tayo nag-a-associate any partner to Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa mga mabuting gawain na ito, ang siyang mabuti na paningin ng iyong Panginoon, ito ang mabuti sa Kanya. At kung tutuhanin natin, ito ang mabuti sa atin, para ito ay gantimpala at mabuting pinagmulan ng pag-asa para sa mga tao. Mga kapatid, anuman ang mga nabanggit natin na ito ay mga palmuti, sadya lamang na ito ay maglalaho at ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang paggawa ng kabutihan, ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, ang siyang tunay na mananatili at bibigyan ng gantimpala ng ating tagapaglikha sa araw ng paghukom. Ngayon mga kapatid, bakit inalimbawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tubig sa buhay? Tunghayan natin paano ito, ano ang naging koneksyon nito. Una, lianna al-ma la yastaqiru fi mawdu'i wa kadhalika ad-dunya. Dahil ang tubig ay hindi siya mananatili doon sa kanyang lugar. At ang mundo ay ganun din. Hindi siya mananatili dahil ito ay sadyang maglalaho. Magigiba ang mundong ito. Lahat ng nandirito sa mundo, anuman ang nilikha ng Allah, maglalaho. Kaya yan ang buhay. Tignan natin ang buhay natin mga kapatid. Noong tayo'y bata, noong tayo'y lumaki at nagbinata, noong tayo'y nagkapamilya, noong tayo'y tumanda, in every stage of our life, hindi po ba iba-iba ang ating mga naranasan at hindi panatilian? Ang saya at ang lungkot, at ang yaman at ang hirap. Dahil ang mundo ay sadyang ito ay umiikot. Sinabi rin dito, li'anna al-ma la yabqa tufna adi dunya, ay dahil din ang tubig na ayon sa pagsahalimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buhay dito sa mundo ay parang tubig, dahil ang tubig na ito ay hindi siya nananatili. Minsan, nakikita mo na may tubig sa isang kalupaan, ito ay nagtutuyo. Minsan ito ay nawawala ang tubig na ito. At ganyan din ang mundo mga kapatid. May mga lugar na kung saan sagana at napakaganda tignan, pero biglang naglaho dahil sa gera, dahil sa lindol, dahil sa sunog, at dahil sa anumang mga bagay na kapahintulutan ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, li'anna al-ma la yaqdiru ahadun ay yadkhula wala yantal wa kadhalika dunya la yaslim ahad dakhalaha min fitnatiha wa afatiha. Dahil din ang mundong ito ay hindi kaya ng kahit sino man sa pumasok dito sa mundong ito na siya ay mananatili. Dahil katulad din ng tao na ang mundong ito ay hindi kailanman siya dapat nandirito sa mundo kung hindi siya daraan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala at anumang mga trahedya na nandirito. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito sa mundo ay daranas tayo ng hirap. Maski ang mayayaman, huwag nating kainggitan yan. O kayo na mga kainggitan dahil mas marami ang pinagdadaanan nila kaysa sa sino mang mga maralita. Kaya lahat tayo mayaman at mahirap, susubukan ng ating tagapaglikha buhay dito sa mundong ito. Wali'anna al-ma idha kana yaqdiru kana nafi'an munabbi'an wa idha jawaza al-miqdar kana darran muhlika wa kadhalika ad-dunya al-kafafu minha yanfa wa fuduluha yadur. Subhanallah, dahil ang mundong ito, dahil ang tubig daw, ang tubig na ito ay pag nilagay sa isang paglalagyan at pag ito ay sumobra, ito ay hindi na mabuti. Lalagpas. Puno na kasi. Kailangan nandoon lang siya sa tama. At katulad din ito ng buhay sa mundo. Ang mga taong lumagpas sa guhit ng kanilang Panginoon, sa mga bagay na sila ay nagpariwara at hindi nila sinunod ang tamang ano dapat ang gawin nila sa mundo, sumamba sa nag-iisang Diyos, gawin na ito ay mabuti at ipaglaban at iwasan ng mga katiwalian at kamalian at haram. Pag hindi nila ito ginawa,
sila rin ay lumabag sa kung ano ang nararapat nilang gawin, ang kasawi ang palad at ang kanilang buhay ay tunay na nakakalungkot dahil sumobra sila. Ida balagas saylo az-zuba. Ang lahat ng anumang sobra ay ito ay nababawasan. Likulli shay'in idha matamma nuqsanu. Ang lahat ng mga bagay dirito sa mundo, pag ito ay sumobra, nababawasan. Hindi maganda ang sumusobra, mga kapatid, lalo na sa guhit ng Allah. May naalala tuloy ako sa mga kasabihan ng mga maranaw. Baanatan tu sunur adita gumabarasan, baana manubrah abadi makam bauman. Diyanan Eropaan o kapagintaw sa dunia na kailangan nasisiitan o kumatengka. Asiko kabaya wallah subhanahu wa ta'ala. Panglima mga kapatid, wali annal ma mahma hawalat an tamsakuhu bikafik tafallat minka wa kadhalika ad-dunya mahma harasta 'alayha wa tashabbathta biha fala budda an tafutuka. Dahil ang tubig daw mga kapatid, anuman ang paghawak mo sa tubig, hindi mananatili sa iyong kamay at ito ay maglalaho at parang bula na mawawala. At ganun din ang mundo. Kahit anong ginawa mo dito sa mundo, sa anumang mga bagay na biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Allah, itago mo man ito, ilibing mo man ito rin ay maglalaho at hindi siya mananatili at katulad ito ng tubig. Ito ay anumang panghawakan mo, anumang gawin mo, ay ito ay mawawala rin sa katulad ng buhay sa mundo na anuman ang nandirito sa buhay natin, lahat ito ay maglalaho at lahat ito ay mawawala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mga kapatid sa pananampalataya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan lahat tayo ay sinusubukan. Sa Suratul Kahf, kung ang Allah din ay nagsabi, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ginawa namin dito sa mundong ito, sa kalupaan dito sa mundo, na mga palamuti na gustong-gusto ng mga tao. Ang mga palamuting nang nandirito sa mundo dahil sila ay nasisiyahan, dahil sila ay naliligayahan sa anumang mga palamuti na ginawa namin dito sa mundo. Zinatan fil ard walaha linabluwahum, at dahil dito ay susubukan namin sila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, susubukan namin. So ang ibig sabihin, ang mundong ito ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng mga palamuti na nandirito na nakikita natin, dahil liyabluwahum, susubukan namin sila sa kung sino sa kanila ay yuhum ahsanu amala. Kung sino sa kanila ang tunay na may mga mabuting gawain. Pagsubok po ang lahat ng ibinigay sa atin ng Allah. Dahil sa pagsubok na ito, ang yaman, ang pamilya, ang posisyon, ang lahat ng nakikita natin sa mga tao, kamag-anak natin, pagsubok ito at susubukan tayo ng Allah kung sino sa atin ang tunay na may pinakamabuting gawain, pag-uugali. Ano kaya itong mga ibinigay ng Allah sa kanya? Ito ba ay gagawin niya ayon sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, ayon sa turo ng mahal nating propeta Muhammad alayhi salatu wasalam? Diyan po natin makikita na ang mundong ito na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na ating tinatamasa ay lahat ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit may katanungan tayo. Ang mundong ito ay pagsubok din pala. Bakit ito ginawang pagsubok? Tama? Bakit ang mundong ito ay ginawa ng Allah sa atin bilang pagsubok? Alam na natin ang kasagutan mga kapatid, tama? Dahil susubukan tayo kung sino ang tunay na magiging malapitin sa Allah at sino ang tunay na makapasa sa pagsubok na ito. Pero may ilan dito na binanggit ang mga pantas. Sinabi nila, li'anna dunya tabaan darul ibtila wal imtihan. Dahil ang mundong ito ay sadyang nilikha para tayo ay subukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo mananatili rito. Tayo lamang ay dumaan dito sa mundong ito. Tayo ay mayroon tayong mission dito na dapat nating gampanan, na ito ang pagsamba sa Allah sa tunay na nag-iisang Diyos at gumawa ng kabutihan. Pangalawa,
tahqiqul ubudiyatu lillahi rabbil alamin. Titignan ng Allah kung tayo nga ba ay susunod na sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. With due respect to all our listeners, our fellow men, the Jewish and the Christian and the non-believers, the non-Muslims, ang mga Muslim, sumasamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos na sinamba ng lahat ng mga propeta. Pagsubok yan sa inyo kung kayo ay mananatili na sumasamba sa mga imahe, mga ribulto, mga anghel, mga santo, o kahit sinong mga tao. Pero kilalanin natin ang tunay na nag-iisang Diyos na siya lamang ang karapat dapat sambahin. Pangalawa, kafaratul lidunub. Ang bundong ito na tayo ay susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito rin pala ay pwede ang mga kasalanan natin na nagkakamali tayo dahil tayo ay marupok at mahina, nakakalimot minsan sa Allah sa pamamagitan ng mga pahirap dito sa mundong ito ay nawawala ang ating mga kasalanan. Dalil, what is the proof? Hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahito annahu qala, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a. Rawahu Tirmidhi. What a beautiful hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nananatili na ang pagsubok ng Allah sa mananampalatayang kalalakihan at mga kababaihan. Sa kanyang sarili, susubukan tayo ng Allah sa ating sarili, sa ating personalidad, sa ano kung mayroon tayo. Susubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga anak. Susubukan tayo ng Allah sa ating mga pera. Hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ating mga kayamanan. At hanggang siya ay makamit niya o siya ay uhusgaan sa araw ng paghukom, yalqallah thumma alayhi khati'a. At sa pamamagitan ng pagtitiis niya sa mga bagay na pagsubok na aming inilaan sa kanya, tiniis niya para sa Allah, ito rin ay nawawala ang kanilang mga kasalanan. Pangatlo mga kapatid, husulul ajr wa raf'u darajat. Ang sino mang magtiis sa pagsubok na ito at hindi niya napangibabaw ang pagmamahal sa mundong ito kaysa sa araw ng paghukom, wallahi mga kapatid, kalugian sa kahit sino sa atin na mahal natin ang mundo kaysa sa araw ng paghukom. Dahil ito ay sadyang tayo ay dumaan lang. Kung baga ito ay daanan lang. Hindi ka pwede rito manatili. Lahat tayo maglalahong mamamatay. Everything is only a fading shadow on earth. Ngayon, dahil sa pamamagitan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hayto hadithu Muslim na an Aisha radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibil mu'min min shakwatin fama fawqaha wala raf'atullahu biha daraja aw hadda anhu biha khati'a. Fima ma'na hadal hadith, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, ang sino man na dumating sa kanya anumang mga pagsubok dito sa mundo, na maliban sa siya ay hindi siya magreklamo sa mga pagsubok na ito, bagkos lalo siyang nananatili na pinapalakas ang kanyang pananampalataya na tinatanggap ito mula sa Allah, na walang reklamo ang dila, ang sarili at walang paninisi, maliban na lamang sa itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang angkat sa araw ng paghukom, at ang kanyang mga kasalanan ay pawawalan ng sala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibtila, ang pang-apat mga kapatid, al-ibtila'u darsun min durusi tauhid wal iman wa tawakkulu alayhi. Ang mga pagsubok na ito dito sa mundong ito, na sadyang sinubukan tayo ng Allah sa lahat ng ating mga nabanggit, ay ito rin ay aral. Saan? Sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Na hindi tayo dapat magtambal. Hindi ba tayo ay naniniwala sa Kanya? Bakit minsan tayo, pati mga Muslim, minsan tayo ay nagtatambal? Sa pamamagitan ng ano? Mas nangingibabaw ang pagmamahal natin sa ibang tao at takot natin sa kanila at pagsunod sa kanila kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pumupunta minsan sa mga albularyo ang isang kahit sinong tao, Muslim o kahit sino, dahil sa takot niya na para lang at nakakalimutan niya na annallaha huwa syafi wa idha maritu fahuwa yashfin. At pag ako'y nagkasakit, siya ang magpapagaling sa akin. Pero ang tao pupunta sa kahit sino
na maski siya ay magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang pananalig, dahil sa kanyang takot, at dahil sa anumang pangamba niya, ay napangibabaw niya ang taong yun kaysa sa tunay na pananalig at pagtitiwala sa Allah. Hindi ba yun pagsubok, mga kapatid? Al-iman, ang ating pananampalataya. Susubukan tayo ng Allah kung totoo nga ba ang buhay natin na inaalay natin dito sa mundo na ito nga ba ay makatutuhanan para sa Allah at ang ating pagtitiwala. Ito yung tawakkul. Ano yung tawakkul? Yung sinasabi natin na nagtitiwala tayo sa Allah, na tayo lamang ay sandigan natin siya at wala nang iba. Ano mang mangyari dito sa mundong ito, mga kapatid, ang Allah ang bahala. Siya ang lahat ng may kapasyahan sa anumang mangyayari. Ngayon, mga kapatid, nakuha natin ang patungkol sa mga dahilan na ito na kung bakit ang buhay natin dito sa mundo ay sadyang tayo ay susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay na dapat nating tiisin ito at huwag tayo malinlang ng mundo. Wala tagurranakumul hayatud dunya, at huwag ang mundong ito ay kayo ay malinlang ninya dahil sa mga palamuti na ipinagkaloob namin at aming itinalaga bilang pagsubok sa inyo. Mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay natin dito sa mundo, may mga tao rin na minsan sumusobra sila. Sumusobra sa in the sense na nakakalimutan nila ang mundo, pero gumagawa lahat ng akhirah. Ibig sabihin, akhirah at nakakalimutan ng mga obligasyon dito sa mundo. Yun po ay mali. Dahil kailangan nandito tayo sa mundo, balanse tayo. Anong balanse? Ibig sabihin, ay tatamasain mo, gagamitin mo, anumang mga biyayan ibinigay sa iyo dito ng Allah, gamitin ito para sa tama, para ito ay pakinabangan mo sa alaw ng paghukom. Hindi lang yung dito sa mundo. May mga tao na minsan, nakakalimutan na nila ang kanilang pamilya, ang kanilang mga obligasyon sa pamilya, obligasyon sa sambayanan, dahil puros dalang pagsamba sa Allah. Kung naalala nyo ang isang hadithang propeta kung saan natalakay natin ng mga ilang araw, hindi po ba? Ang isang tao na nandoon lang siya sa masjid, sabi ng propeta, sino nagpapakain sa kanya? Sabi niya, ang kapatid niya. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kapatid niya na nagpapakain sa kanya, mas malaki ang kanyang gantimpala. Gantimpala niya, tumutulong siya at siya ay nakikihalubiro sa mga tao. At hindi niya nakakalimutan ng obligasyon niya. Bakit tayo mananatili lang sa masjid? Mga kapatid, ang Allah hindi nangangailangan ng ating pagsamba. Pinupuri at nilululhati siya ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ngunit ang pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pakikitungo ng mabuti sa mga tao, sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating sambayanan, ang ating obligasyon. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Sa Suratul Qasas, verse 77, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya." Ngunit, hanapin mo sa pamamagitan ng anumang ipinagkaloob ng Allah sa iyo, o Muhammad, o ikaw na nakikinig, ako, tayong lahat, na anumang ipinagkaloob ng Allah sa atin, ang tahanan sa kabilang buhay. Itong mga ibinigay sa atin ng Allah, ito ay tatamasain natin sa araw ng kabilang buhay. Gamitin lang ito para sa Allah. Hindi lang para dito sa mundo. Moderate dapat. Nandoon ka, hindi mo nakakalimutan ang obligasyon mo dito sa mundo dahil dito natin gagawin ang mga bagay para tayo ay tanggapin ng Allah sa paraiso at dito rin ang magiging kapahamakan ng buhay ng tao kung siya ay susunod sa mga turo ni Satanas at hindi siya susunod sa nakalimutan niya ang kanyang mga obligasyon. Ang sabi rin dito, at gayon pa man, sabi, huwag mong kalimutan ang iyong mga bahagi dito sa mundo. Ang iyong obligasyon. Ang lahat ng anumang mga bagay na ibinigay sa iyo dito ng Allah, dito mo gagamitin, kapatid. Binigyan ka ng talino, doktor ka, hindi ba? Magdoktor ka, gamutin mo ang mga tao, maging matutuo ka para sa Allah. Serbisyo sa mga tao para sa Allah. Ikaw rin ay isang abugasya. Bigyan mo ng karapatan ang mga mahihina at doon ka sa tama. At pag yun ay ginawa mo para sa Allah, mayroon kang gantimpala sa araw ng paghukom. Lahat po tayo. Ang paraan para tanggapin tayo sa paraiso ay dito natin gagampanan sa mundo. Sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at paniniwala sa Kanya, ang tunay na nag-isang Diyos at magtiwala sa Kanya. Hindi pwede na ikaw ay naniniwala lang sa Allah at without works. Kailangan natin anong iman, action, paniniwala ng puso at sinasabi ng dila para tayo ay maging kumpleto. May mga tao na
naniniwala lang, pero ang iba ay hindi nila ginagampanan. Ibig sabihin, sabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. O kayo man mananampalataya, pumasok kayo sa relihiyon ng Allah na kumpleto na buong buo. Mga kapatid, bilang panghuli, tunghayan natin ang isa sa mga paborito kong aya dito sa Suratul Hadid na magbibigay sa atin ng subhanallah, tunay na pang-aliw na pagmamahal natin dahil sa mundong ito. Na ito pala yung reality niya. Ang mundo, gusto mo maging ikaw ay manatili. Manatiling maganda, gwapo, mayaman. Ayaw mo tumanda. Gusto mo maganda ka tignan. Ito katulad dito, nagsusumbrero tayo para maganda tignan. Although nasa niya natin kung ano ang gusto natin. Nasa niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, uhusgan niya tayo. Ano ang nandito sa puso natin mga kapatid? Pero ang titignan ng Allah, huwag ka lang magyabang. Huwag ka lang magmataas, manatili magpakumbaba. Dahil dito ang reality, hindi natin may pagkaila. Ha? Hindi tayo impokrito para hindi natin sabihin na tayo rin ay nanilinlang at gusto rin natin ng mga palamuti sa mundo. Pero waliyaudu billah, sana mangibabaw ang takot natin sa Allah at anuman ang gawin natin ay para ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, tunghayan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya sa Suratul Hadid. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabathuhu thumma yahiju fatarahu musfarra ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kasawi ang palad ang mga taong nangibabaw ang kanilang pananatili at pagmamahal sa mundong ito. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Astaghfirullah wa atubu ilayh mga kapatid. Maraming aya patungkol doon pero ayaw ko mabitin tayo na alis na naman tayo rito. So tapusin natin ito mga kapatid dahil marami din aya ang sinabi ng Allah patungkol dito sa buhay natin sa mundo. Ano ibig sabihin nito? Ikaw Muslim, ya ahlal Quran, tunghayan. Dapat din ninyong malaman, tuklasin ninyo, na katotohanan ang buhay ninyo dito sa mundong ito ay isa lamang itong laro. Ito rin ay aliwan. Laro at aliwan. At ito rin ay palamuti. Subhanallah. Allahu Rabbi. At pagmamayabang sa bawat isa sa atin. Pagmamalaki. We are boasting ourselves. Sometimes, sino yung may kaalaman? Sino yung may pera? Sino yung maraming anak? Sino yung napapabilang sa maraming pamilya? Ang lahat ng mga ito, mga kapatid, natural na minsan you are proud of something that you have. Pero ang dapat, maging mapagkumbaba ka. Lahat tayo galing sa lupa. Walang tunay na pinakamahal ng Allah maliban kung sino ang matakutin sa Kanya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O mankind, we created you from a single pair of a male and a female. And we made you into nations and tribes that you may know one another. And not that ye may despise one another. Indeed, the most honored of you in the sight of Allah is he who is the most righteous and pious of you, the most who is God-fearing amongst you. There is no superiority over Arab and non-Arab, the white over a black. All of us, all the same. We are all from the sons of Adam. And Adam came from Turab, came from dust. At bakit tayo magmamalaki, mga kapatid? Ang mahal ng Allah sa atin kung sino ang pinakamatakutin sa Kanya. Hindi nakikita sa damit.
Hindi nakikita sa taas ng ating mga bigote. Walianna al-iman mahaluhu huna fil qalb wal amal. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajzamikum walakin yanzuru wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala does not look upon the way you wear, upon your body and everything what you have. But indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is looking upon what is in your heart and what are you doing. Good deeds and what is in your heart. Ang Allah ang nakakaalam niyan, mga kapatid. Tignan natin, ang mundong ito, sabi ng Allah, katotohanan ito ay isang laro at ito ay isang aliwan at palamuti at pagmamayabang ng bawat isa sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa, at pakikipaligsahan din. Allahu Akbar. This is reality, the life from this world. Gusto natin makipagpaligsahan. Sino ang maraming pera? Sino ang maraming anak? Sino ang maraming lahat ng mga property? Ito naman to, hindi naman to lahat mananatili, hindi ba? Ulitin ko ulit, napakaganda ng salita ng mga maranaw. Bading sagad sukin tay nakakalsupim basukan. Ano ibig sabihin nun? I hope I am right with my explanation. Parang ang lahat ng maganda na mabuti na nakikita mo dahil ang mga maranaw mahilig sila sa mga colorful na mga color na yan at yan lang ay dumaan lang yan. Pero ang mananatili ay kung ano yung ginawa mo. Wallahi, this is the reality. Ngayon, at pakipagpapaligsahan ng paparami ng yaman at ng mga anak. Ya Allah, Ya Allah, alam mo ito, totoo ito. Gusto natin maraming anak, gusto natin maraming yaman. Ngunit ang tunay na yaman, mga kapatid, makontento ka kung ano ang gusto at kung ano ang itinalaga ng Allah sa'yo. Kung ano meron ka, be satisfied. Magpasalamat ka sa Allah. Lalo kang magpasalamat sa Allah. Wala in syakartum la azidannakum. At kung kayo magpapasalamat sa amin, lalo pa namin kayong dadagdagan ng marami. At huwag mo tignan kung ano yung wala sa'yo. Tignan mo kung anong meron ka. Pagyamanin ito at maging masaya at magpasalamat sa Allah dahil mayroon pang mga tao na mas mahirap pang buhay nila kaysa sa'yo. Mayroon pang mga tao na mas nahihirapan sila kaysa sa'yo. Subhanallah, napakaliwanag po ng aya na ito. Ito ay pakikipagpaligsahan ng sino ang may maraming mga pera at sino ang may maraming mga anak. Ano ang sinabi ng Allah? Ito ay kahalintulad ng ulan. Nandito na naman tayo sa ulan na tubig na kung saan gustong-gusto nating umulan. Ya Allah, nakakamiss ang ulan. Dito sa Saudi Arabia, ilan lang, hindi lagi umuulan dito. Hinahanap-hanap namin na umulan. Hindi katulad dyan sa Pilipinas, araw-araw umuulan. Ang sarap ng buhay ng nandyan kayo na nakikita nyo ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pag-ulan na ito. Na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nyo ba alam na mayroon ding dua sa ulan, mga kapatid? Ngayon, at dahil ito ay kahalintulad ng ulan na nagiging sanhi ng pagyabong ng halaman at nagbibigay ng kasiyahan. Kasiyahan sa mga paningin ng mga manananim. Yung mga nagtatanim, pag umuulan, natutuwa sila. Dahil alam nila ay lalago na naman ang kanilang mga pananim. Pagkaraan at ito ay matutuyot at hindi mananatili, sabi ng Allah. Matutuyot at iyong makikitang naninilaw, nag-iiba ng kulay. Ano? Yung kulay niya na green, nagiging yellow na. Ha? Nagkakaroon na ng marano na tigran na kalukosutaw. Ibig sabihin ay tumatanda ang tao. I'm sorry, patapos na po tayo. Parang nawala ulit. Di ko alam. Pagkatapos nito, mga kapatid, sa pananampalataya, at ito ay naninilaw, magbabago, kumbaga sa matanda, sa maranaw na pangro. Ibig sabihin, magkukulabot na ang tao. Ayaw natin tumanda, di ba? Gusto natin forever young. Wallahi, mga kapatid, kung gusto natin maging forever young sa araw ng paghukom, Ya Allah, tanggapin kami at papasukin sa iyong paraiso. Ang magiging edad ng mga taong tatanggapin sa paraiso ay mananatili na 33 years old. Araw-araw nadagdagdagan ang lakas mo, nadagdagdagan ang ganda mo. Ya Allah, Allahu Akbar. Dito sa mundo, araw-araw, nag-iiba ang mukha mo, tumatanda ka, nagkakaroon ka ng sakit at nawawala rin ang lakas mo. Sa paraiso, diyan tayo makipag-unahan sa paggawa ng kabutihan, samantalahin po natin itong buwan ng Ramadan kung sana ay tanggapin ng Allah ang lahat ng ating mga mabubuting gawain. At makikitang naninilaw ito at pagkaraan ay magiging
nangagkalat na dayami. Mag-iiba na ng kulay, magiging dayami na. Alam natin yung mga leaves na minsan wala nang pakinabang, biglang nahulog na lang sila, di ba? Tapos wala na, sumasama na sa hangin. Subalit sa kabilang buhay, ang mahapding parusa at kapatawaran mula sa Allah. At mabuting kasiyahan. Saan? Sa mga taong naniwala sa Allah, sa mga taong gumawa ng kabutihan, at matinding parusa sa mga taong nagpariwara at nagpabaya at sinunod ang yapak at turo ni Satanas. At ito, ano ba ang buhay sa mundong ito, sabi ng Allah, maliban sa kasiyahang panandalian lamang na ito ay mapanlinlang. Mapanlinlang, sabi ng mga maranaw na sokapaguyag-uyag sa dunia, na lagid agyang kato pagkatambang sa kanyan, apakabiray akagadungan. Mga kapatid, earth. It's just a fading shadow. All of us on this earth will be tested by Allah subhanahu wa ta'ala according to our deeds in whatever He has given to us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins and grant us His paradise. Amin ya Rabbal Alamin. Hanggang sa muli po mga kapatid, tunghayan natin anong magiging paksa natin bukas. Sorry sa sobra na ating oras natin ngayon, pero sana ay gantimpalaan tayo lahat ng Allah at kayo na mga nanonood. Subhanallah, natutuwa ako, may mga ibang kapatid tayo dyan na nananatili since Series 1 hanggang ngayon Series 17. Nakakalahati na po tayo ngayon ng Ramadan. Sobra na, dahil bukas, pang 19 na ng Ramadan, doon na magsisimula tayo ng tahajjud. Allahu Akbar. Kahapon lang tayo nagsimula ng Ramadan, parang bukas na ay ang Ramadan ay magpapaalam na. Ya Allah, tanggapin kami at sana ang buwan na ito ay naging mabuti sa amin, na nagbigay ng turo sa amin at kami ay gawing matakutin sa iyo. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.